tulungan mo ko. Pakiusap, tulungan mo ko. Hello? Sino to? Prank ba to? Hoy, kung sino ka mang walang magawa sa buhay, huwag ako ang pagtripan mo. Sabay patay ng cellphone. Loko? Ako pa talaga? Manigas ka. Bago ko pa simulan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang bawat pangalan at lugar na mababanggit sa kwentong ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hay nako girl, ang hirap mong kontakin. At paano ka naman kokontakin? Wala ka nga kasing cellphone. Ay, kaloka. Sabay bagsak sa sarili sa maliit na higaang gawa sa kahoy na masurot. Huh, ang init! Kailan ka ba lilipat sa mas maganda-ganda namang paupahan? Girl, hindi bagay sa ganda mo ang lugar na ito, no? Ang iingay pa ng mga kapitbahay. Gabi-gabi pang nagvividyoke. Ang tsatsaka naman ng mga boses. Natawa ng mahina. Hay naku Carlo, puro ka reklamo. Alam mo namang wala pa akong pambili, di ba? Alam mo namang nasira yung cellphone ko. At oo, kailangan ko pang pagtiisan ang masikip, mainit at masurot na lugar na ito. Dahil mas kailangan ng pamilya ko ng pera dahil pasukan na next week ng mga pamangkin ko. Girl, ikaw na talaga ang santa. Wala na akong masabi. Tara, kain tayo bilis bago pa magbago ang isip ko. Libre mo? Ay, syempre. At doon ko na sasabihin sa'yo ang good news. Pumunta kami sa isang sikat na fast food chain malapit lang sa inupahan kong apartment. Habang naghihintay kay Carlo na nakapila para sa aming mga orders, hindi ko maiwasang mainggit sa mga nakikita ko sa paligid. Magagandang kasuotan, magagarang cellphone, at mga mukhang hindi nababahiran ng hirap sa buhay. Pilit kong iwinaksi ang isipin kong iyon dahil hindi tama. Dapat pa rin akong magpasalamat dahil may trabaho ako, may tirahang nasisilungan, nakakatulong sa pamilya at may kaibigan pang katulad ni Carlo na kahit pusong babae at may kalandian sa katawan, alam kong maaasahan ko sa oras ng pangangailangan. For better or for worse talaga, ang bestie ko na ito. Napangiti na lang ako at yun ang naabutan ni Carlo. Girl, nababaliw ka na yata sa gutom. Nangingiti kang mag-isa, nakakatakot ka. Gaga, may naaalala lang ako. Sabay ngiti. Masaya naming pinagsaluhan ang pagkain. As usual, kulitan, tawanan. Ganito palagi kami ng bestie ko kapag magkasama. Nakakawala ng problema at isipin. Pagkatapos naming kumain, sinimula na ni Carlo sabihin ang sinasabi niyang good news. Eto na nga, dahil hindi ko na matiis ang inuupahan mo at bago ka maubusan ng dugo dahil sa surot sa higaan mo, may i-offer ko sa iyo na hindi mahihindian. May bago akong inuupahang apartment at gusto ko share tayo sa renta. Huwag kang mag-alala, ako na sa kuryente tubig dahil wala naman akong binubuhay kundi sarili ko lang. Huwag kang tatanggi, kundi magtatampo talaga ako sa iyo. Talaga, bestie? Naku, good news ngang talaga. Hindi ko na talaga tatanggihan ang offer mong yan bago pa ako maubusan ng dugo.
Hmm, akala mo ba yan lang? Meron pa? Oo. Sabay abot sa akin ng isang cellphone. Nanlaki ang mga mata ko, Miss A. Palipat-lipat ang tingin ko kay Carlo at sa cellphone. Oh, sa'yo na yan. Regalo ko na lang sa'yo. Dahil ilang buwan na lang birthday mo na. Tulong ko na lang din sa sarili ko para hindi na ako ma-stress kung paano kita kontakin. Bigla kong niyakap si Carlo at napaiyak pa. Napaiyak na rin siya. Naku, ang swerte ko talaga sa'yo, bestie. Maraming salamat talaga, ha? Oo na. Oo, ang drama, no? Sabay punas ng luha. Lagyan mo na lang yan ng SIM card mo. Huwag kang choosy. Second hand lang yan. Nabili ko sa kaibigan ng anak ng landlady natin. Nakita ko kasi na ini-offer sa kanya ngunit hindi siya interesado. Kaya't ako na lang ang kumuha. Hindi na ako tumawad pa. Ang cute kasi eh. Ang ganda, bestie. At mukhang mamahalin pa, oh. Thank you talaga. Ew, kadire. Sabay punas sa pisngi. Tinulungan na ako ni Carlo na maglipat. Maayos naman ang paglipat ko, Miss A. Konti lang naman ang mga gamit ko, kaya isang kuhaan lang, tapos na. Mag-iisang linggo na ako sa bagong apartment na nilipatan ko kasama ang matalik kong kaibigan. Doon ko naranasan ang maging kampante, Miss A. Nandoon pa rin ang walang katapusang pagsusumikap sa buhay, ngunit naging magaan iyon dahil sa bago kong environment. Doon ko napagtanto na malaking ambag talaga sa estado ng pag-iisip mo kung saan ka o kung sino ang kasama mo sa buhay. Siguro kung wala si Carlo sa bubbly personality niya at sa pagiging positibo sa lahat ng bagay, matagal na akong nawala sa sarili at nabaliw. Nasa ganoon akong pag-iisip ng unknown number? Sino kaya to? Baka si Carlo, nakigamit ng ibang phone. Hello? Sino po ito? Tulungan mo ko. Pakiusap. Tulungan mo ko. Hello? Sino to? Prank pa to? Hoy, kung sino ka mang walang magawa sa buhay, wag ako ang pagtripan mo. Sabay patay ng cellphone. Loko? Ako pa talaga? Manigas ka. Hay nako, ang dami na talagang scammer ngayon. Sana talaga karmahin lahat ng scammer na yan. Mamaga pati ngalangala para hindi na makapag-scam. Kakapanggigil siyang dating naman ni Carlo. Oh, gigil yarn? Anyari girl? Sabay lapag ng eco bag ng isang kilalang grocery store. Lingguhan kasi itong naggo-grocery. Paano? May tumawag sa phone ko, unknown number. Nagpapaawa. Lintik na mga scammer yan. Hindi na lang lumaban ng patas. Bugbog na nga tayo. Kakakayod. Ayun, dumagdag pang mga scammers na yan. Kakaloka. Alam mo girl, hayaan mo na. Karmahin din lahat ng mga yan. Pag unknown number, huwag mo nang sagutin, okay? Ngiti lang ang isinagot ko. Carlo? Jenny? Ay, si Papa iyan. Sandali lang. Uy,
Carlo, nandyan ba si Jenny? Death anniversary kasi ni Lolo. May simpleng hinanda si Mami. Ah, hi Jenny. Hello Ian. Uy, mukhang masarap yan ah. Salamat ah. Palipat-lipat ang tingin ni Carlo sa amin ni Ian. Hello! Hi nako. Akin na nga yung dala mo, Ian. Tama na ang titigan, okay? Gutom na me. Parang napahiya naman si Ian, sabay kamot sa ulo. Matapos makuha ang pinaglagyan ng ulam, magalang na itong nagpaalam para umalis. Ayun na nga, Miss A. Magmula noon, nagpapakita na ng interes si Ian sakin. Kilig na kilig naman ang kaibigan kong si Carlo. Sabi pa niya, jowain ko na daw para malibre na kami sa renta. Nabatukan ko tuloy ang bruha. Ngunit araw-araw ding may tumatawag sa unknown number ng CP ko. Isang araw, napuno na ako, Miss A, at napagdesisyonan ko itong komprontahin. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ano? Wala ka na bang makain? Magtrabaho ka naman o dumiskarte ng patas. Ayaw nyo maghirap, ang kakapal na mga mukha nyo. Tulong! Tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Sino to? Ang lamig dito, ang dilim. Ayoko dito, tulungan mo ko. Binitiwan ko ang cellphone sa may tukador habang nag-aayos ako ng aking sarili. Tinititigan ko ito at dahan-dahang iniabot ang end call nito. Ilang segundo ko ring tinitigan lang habang niyayakap ang sarili dahil sa malamig na hangin na gumagapang sa balat ko na nagpatindig ng balahibo ko, Miss A. Kinagabihan, kinausap ko si Carlo. Nagdalawang isip man sa gagawin at baka magdamdam ito't ano pang isipin nito sa akin. Kinailangan ko itong gawin dahil ilang araw na rin akong binabagabag sa isipin na may kung anong misteryo sa cellphone na bigay ng kaibigan ko. Bestie, may itatanong lang ako kung okay lang? Ang serious, ha? Ano ba yon? Spit it out, Beshi. Promise, hindi ka ma-offend ha? May pasuspense ka pa dyan. Ano na? Sabihin mo na. Pwede ko bang malaman kung saan mo nabili ang cellphone na regalo mo sa akin? Bakit? Nasira ba agad, Besh? Patingnan natin sa cellphone repair. Ano bang issue? Wala, Besh. Walang problema ang phone. Ang ganda nga eh. Oh, anong problema? Naalala mo nung unang araw na may tumatawag sa aking unknown number na tinawag kong scammer? Tinatawagan pa rin ako kahit binlock ko na. Ang talino ng kupal, nakakalusot pa rin at same number pa. Pero Beshi, parang may kakaiba, Besh. Nagsisimula na akong matakot. Anong kakaiba? Tinatakot mo naman ako, Besh. Nung una, parang prank lang. Pero nung kinumpronta ko ulit dahil nabibwisit na ako, kinilabutan ako, Besh. Parang totoong nanghihingi ng tulong. Iba ang boses niya, parang galing sa hukay. Ang creepy, Besh.
Ay nako, kinausap mo sana. Baka in grave danger ang life niya. Tapos hindi mo man lang tinulungan. Pero wait, ba't ikaw ang tinatawagan? Hindi niya ba knows ang 911? Ay, ang creepy nga! Nang biglang, ay! Diyos ko, aatakihin ako nito sa heart. Huwag naman sana. Gusto ko pang magka-jowa. Besh, heto na naman siya. Inilapag ko ang cellphone at ni-loudspeaker. Hello? Tulong! Tulungan mo ko! Tulong! Naglakas loob na akong kausapin ito habang si Carlo ay nanginginig na nakahawak sa braso ko. Tulungan mo ko! Tulong! AI ba yan? Ba't pa ulit-ulit? Shh! Sandali! Sino ka at saan ka naroon para matulungan ka namin? Ayoko dito. Malamig dito. Madilim. Ayoko dito. Tulong. Paano ka nga namin matutulungan? Hustisya ang kailangan ko. Kailangang managot ang gumawa nito sa akin. Tulungan niyo ko. Tulong. At sabay patay ng cellphone. Nagkatinginan kami ni Carlo habang namumutla na sa takot. Kailangang may gawin tayo. Ayokong motuhin forever, no? Hindi nakakaganda yun, Beshi. Tama ka, Besh. Kailangan nating imbestigahan kung saan galing ang cellphone na ito. Malakas ang kutob ko na may hindi tama kung bakit nangyayari ito. Kinabukasan, nakipagkita kami ni Ian sa may fast food restaurant sa kanto. Nangangalap kami ng impormasyon sa kaibigan ni Ian na si Dennis, ang taong nag-alok ng cellphone kay Carlo. Napag-alaman namin na nakilala lang ni Ian si Dennis sa marketplace noong minsan na may inaalok itong napakagandang klaseng power bank sa napakamurang halaga. Magmula nga noon, palagi na niyang inaalok si Ian ng kung ano-anong bagay, mapas cellphone, motor, sapatos, at kung ano-ano pa. Napagkasunduan namin ni Carlo na ikuwento kay Ian ang napagdaanan namin. Mabuti na lang at naniwala sa amin si Ian. Nag-alok pa ito ng tulong upang makausap si Dennis. Ngunit napag-alaman niya na marami na palang atraso o kaso itong si Dennis. Dati na itong nakulong sa pagnanakaw at nakalabas lamang dahil nakapagpiyansa ito. Wala rin itong permanenteng tahanan. Isang gabi, tumawag na naman ang misteryosong babae. Paano nga kita matutulungan? Hindi kita kilala. Ang alam ko, si Dennis ang nabilhan ng cellphone na ito ng kaibigan ko. Bago kita tulungan, tulungan mo rin ako. Angela Perez. Angela Perez? Carlo! Beshi! Angela Perez! Yun ang pangalan niya. Patakbong pumunta sa kabilang kwarto at kinising ang tulog mantikang si Carlo.
Bakit? Anong nangyari? Magkukunaw na ba ang mundo? Ano? Angela Perez, Beshi. Yan ang pangalan ng babae sa cellphone. Kinabukasan din, pinuntahan namin ni Carlo ang Marikina Police Station kung may datos ba doon sa pangalang Angela Perez. At dahil may kaibigan si Carlo doon, tinawagan nila ang kalapit na lugar ng Marikina at napag-alaman namin ang nakakalungkot na balita. May isang Angela Perez sa Quezon City, 27 anyos at isang guro ng isang community-based nursery school malapit lang din sa inuupahan nitong bahay. Namatay ito dahil sa pakikipaglaban ng isang snatcher na pilit kinukuha ang kanyang cellphone at handbag. Na ibalibag ito ng salarin. Saktong may humaharurot na motorsiklo at nahagip si Angela. Tumama ang ulo niya sa sementong daan. Ayon sa saksi, dali-daling tumalilis ang salarin. Bit-bit ang ninakaw nito. Naidala pa raw si Angela sa ospital, ngunit pagkatapos ng 3 araw na comatose, binawian na rin ito ng buhay. Ang masaklap pa, hindi nakilala ang snatcher kasi nakabalaklava ito at nakahudi pa. Kahit may CCTV sa lugar, wala ring pakinabang. Naisip ko si Dennis lang talaga ang susi upang malaman ang salarin, ngunit ang hirap naman itong hagilapin at kung ano paman pwede niya ring itanggi. Nakakalungkot isipin, pati pamilya ni Angela ay sumuko na sa kaso at ipinapasa Diyos na lamang ng mga ito ang nangyari. Girl, Beshi, wala na tayong magagawa. Ginawa naman natin ang ating makakaya, di ba? Siguro naman gets na ng kaluluwa yun. Humingi nga pala ako ng advice sa lola kong nasa probinsya kung ano ang dapat nating gawin. Ipagbigay alam daw natin sa simbahan. Saktong may kamag-anak kaming pari. Isusuko natin ang cellphone na yan at siya nang bahala. Pero may problema tayo, Beshi. Ano yun, Beshi? Wala ka na namang cellphone. Di bale na, kesa may kahati akong multo, di ba? Mapag-iipunan naman yan. Tiis-tiis muna. Pero may gagawin muna ako bago natin isuko ang cellphone na ito sa simbahan. Kinuha ko ang cellphone at nag-message sa unknown number na nagsilbing tulay ng komunikasyon namin ni Angela. Tinype ko ang pangalan ni Dennis at kung ano-ano pang detalye nito, sabay dagdag na sana'y matahimik na siya at sa paraan kung ito makamtan niya ang hinahangad niyang hustisya, sabay usal ng panalangin. Magkasama kaming 3, kasama ko si Carlo at Ian sa simbahan at isinuko namin ang cellphone sabay lahat ng buong pangyayari. Nangako naman ang paring kamag-anak ni Carlo na siya na ang bahala dito. Habang papauwi, Beshi,
Sad ka ba dahil hindi na natin matulungan ang multo? O sad ka dahil wala ka ng cellphone? Baliw. Matiwasay naman kaming tatlong nakauwi sa apartment nang may dumating na parcel. Kuya, wala po akong in-order online. Ngunit ipinakita ng driver sa akin talaga nakapangalan ang parcel at bayad na daw ito. Oy, ano kaya yan? Buksan mo, dali. Ako na nga lang, ang tagal. Cellphone, Miss A. At may note na kasama. Nakasulat doon ay, "Huwag kang mag-alala. Hindi second hand ito. Safe tayo sa multo. Sana'y tanggapin mo ito dahil pag hindi na ako magdadala ng lutong ulam, lalo na ang adobo ni Mama. Your friendly neighbor, Ian." Ay, kinilig ako. Nangangamoy love life. At please, huwag mong isaoli yan. Paborito ko pa naman ang lutong ulam ng landlady natin. Oo nga no, pareho pa naman tayong hindi marunong magluto, hanggang prito lang. Lumipas ang 3 araw. Wala nang nanggagambala sa akin, Miss A. Napanatag na rin ang loob ko. Ngunit may kakaiba kaming pangyayaring nabalitaan. Sumuko daw si Dennis sa mga pulis. Ipinagtapat ang ginawang krimen patungkol kay Angela. Ngunit kaawa-awa ang hitsura nito nung sumuko. Nanlalalim ang mga mata at pisngi. Labis ang pangangayayat ng katawan at parang aligaga. Nang nasa loob na ng kulungan, mistula naman itong may kinatatakutan at nagsisisigaw. Kung kaya't inilipat na lang sa mental institution. Tuluyan na ngang nakamtan ni Angela ang katarungan na inakala ng marami at ng salarin na matatakasan niya ang mga ito. Sa pangyayaring ito, may napagtanto ako na kung anumang bagay na ginawa mo sa kasamaan ay may balik din itong karampatang parusa. Kaya't kahit anong mangyari, piliing maging mabuti sa kapwa. Lumaban ng patas upang hindi natin danasin ang nakakatakot na balik ng karma.